Nang gabi na yon, inabangan na ng mag-asawang Rowell at Claudia ang anak nila na si Christine na makauwi. Kailangan na rin kasi nila tong makausap para ipaliwanag ang sitwasyon ng kumpanya nila. Pagkapasok ni Christine ng kanilang bahay, agad niyang nakita ang kanyang ina na nasa sala habang nanonood ng TV. "Hi Mom!" Bati ni Christine sa ina na makalapit siya dito at humalik sa pisngi ng ina. "Oh, andyan ka na pala, Christine. San ka ba nanggaling ha? Kagabi hindi ka rin umuwi." Malumanay na sabi ni Claudia sa anak. "Sorry mom kung di po ako nakapagpaalam sa inyo kagabi. Pumunta lang po ako kay Candy kagabi at doon na rin po ako natulog. Kanina naman po namasyal kami ni Denver," sagot ni Christine. "Ah, ganun ba? Christine anak, gusto ko sana namin makausap ng daddy mo," sabi ni Claudia. "Tungkol po saan mom?" tanong ni Christine. "Halika, doon tayo sa library ng daddy mo. Kanina ka pa niya hinihintay?" Sagot ni Claudia at giniya pa niya si Christine papunta sa library ng kanilang bahay kung saan may opisina din doon ng kanyang asawa. Nagpatianod naman si Christine sa kanyang ina at nang makapasok na sila sa library, nakita niya kagad ang kanyang ama na nagbabasa doon ng mga papeles. "Hi Dad!" Bati ni Christine sa ama at tumapit din siya upang umalik sa pisngi nito. "Oh Christine, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay," sagot ni Rowell. Umupo na muna si Christine sa sofa bago nagsalita. "Tungkol po ba sanang sasabihin niyo sa akin ni Mommy? Bakit parang seryosong seryoso po yata kayo?" Tiningnan muna ni Rowell ang kanyang asawa at nang tumango ito, huminga muna siya na malalim. "Christine anak, ano kasi? Nagkakaproblema kasi ang kumpanya natin dahil nag-aalisan ng ibang nating mga investors at maaaring magsarang ating kumpanya ng dahil doon?" Nagtataka naman na nakatingin si Christine sa kanyang mga magulang. Nagtataka kung ba't kailangan pa tong sabihin sa kanya ng mga ito, kaya hindi naman siya nagtatrabaho sa kanilang kumpanya. "Ano naman pong kinalaman ko sa kumpanya?" tanong ni Christine. "Anak, maaari kasi tayong tulungan ng Tito Clifford mo," sabi pa ni Rowell. "Si Tito Clifford ang daddy ni Denver?" tanong ni Christine. "Yes anak, at may hinihingi silang kapalit sa pagtulong nila sa ating kumpanya," sagot pa ni Rowell. "At ano naman pong kapalit?" Pumuntong hininga muna si Rowell dahil nahihirapan siyang sabihin kay Christine ng tungkol dito dahil alam na rin niya ang ugali ng anak niya at alam niya tututol ito. "Anak, gusto nila na maikasal si Denver sa ate Angeline mo," diretsahang sagot ni Rowell. Napaawang naman ang labi ni Christine sa pagkagulat. "What? Ano pong sabi niyo? Si ate Angeline ipapakasal kay Denver? No way!" "Anak, pasensya ka na ha. Kailangan natin ibigay ang gusto nila para tulungan nilang makaahon ulit ang ating kumpanya," sabi pa ni Rowell. "No, Dad. Hindi ako makapapayag. Boyfriend ko si Denver at nagmamahalan kami. Tapos ipapakasal niyo siya kay ate Angeline?" Galit na sigaw na ni Christine sa kanyang magulang. "Christine, please, kahit ngayon lang, kami naman ang pagbigyan mo," sabat na ni Claudia sa kanyang mag-ama. "Mom, sana intindihin niyo rin po ako. Akong girlfriend ni Denver, dapat kaming kinakasal at hindi si ate Angeline." Umiiyak na nasagot ni Christine. "Sorry anak, wala na kaming ibang choice kundi ibigay ang gusto nila. Tsaka sila mismong humaling na ang ate Angeline mo ang maikasal kay Denver. Please anak, sana maintindihan mo naman kami," paliwanag pa ni Rowell. "Pero paano naman po ako? Mahal na mahal ko si Denver. Hindi ko siya kayang bitawan ng galon-galon na lang kadali. Bakit si ate Angeline? Bakit di na lang ako?" Sagot pa ni Christine na patuloy pa rin na umiiyak. Habang nag-uusap naman sila, dumating na din si Angeline sa library. Kanina pa dapat siya doon kasama ng kanyang mga magulang, kaso ay nakaidlip siya. Pagkapasok ni Angeline sa library, agad na baling ang tingin sa kanya ni na Christine. "Ate, please, wag kang pumayag. Please, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Denver, di ba? Please, ate." Pagmamakaawa ni Christine sa kanyang ate Angeline. "Sorry, Christine. Kahit ako wala rin akong magawa kundi ang sumunod na lang din sa gusto nila. We have no choice, Christine. Kailangan ng tulong ng kumpanya mula sa pamilya nila Denver." Naiiyak na rin na sagot ni Angeline sa kapatid. "Please, Christine, kahit ngayon lang. Sana maintindihan mo naman kami. Kahit ngayon lang anak, kami naman ang pagbigyan mo," sabat na rin ni Claudia. "No, Mom, ayoko. Hindi ako makapapayag na paghiwalay niyo kami ni Denver. Kami ay magpapakasal ni Denver at hindi si ate Angeline." Matapang na sagot ni Christine at dali-dali na tong lumabas ng library at dumiretso sa kanyang kwarto. Napabuntong hininga naman si Rowell dahil sa nangyari.
Kahit siya nahihirapan din naman sa sitwasyon nila ngayon, ayaw niya magkagalit ang kanyang mga anak. Kung di lang talaga kailangan ng kumpanya ang tulong mula kay Clifford, hindi naman niya pakikialaman ang buhay pag-ibig ng kanyang mga anak. Ngunit wala siyang magawa ngayon, kundi kumapit sa patalim. Kailangan niyang ibigay ang gusto nila. Clifford alang-alang sa kanilang kumpanya dahil hindi lang naman ang pamilya niyang maapektuhan oras na magsara ang kanyang kumpanya kundi pati na rin ang marami pa niyang mga empleyado. Paano na po yan, Mom? Dad? Malungkot na tanong ni Angeline sa kanyang mga magulang. Hayaan mo't kakausapin ko na lang ulit si Christine. Paliliwanagan ko siya na maayos para maintindihan niyang sitwasyon natin ngayon, sagot ni Claudia. Sige na anak, magpahinga ka na muna. Kami nang bahala ng mommy mo. Basta ihanda mo na lang sarili mo dahil gaya ng sabi ko sa'yo, anumang oras, makikipag-usap na ulit tayo sa pamilya ng Tito Clifford mo para masettle na natin ang kasal niyo ni Denver, sagot ni Rowell. Tumangutango naman si Angeline bago lumabas ng library at tumiretso na sa kanyang kwarto. Mabigat man sa loob niyang sundin ang gustong mangyari ng mga magulang ni Denver, wala na rin naman siyang magagawa. Sa bahay naman ni na Denver, naghihintay sa kanya ang mga magulang niya na makauwi siya. Finally, umuwi ka rin. Sabi ni Diana kay Denver na makapasok to sa bahay nila dahil kanina pa sila naghihintay ng asawa niya na umuwi ito. Denver, let's talk. Follow me. Sabi ni Clifford at naglakad to papunta sa kanyang opisina sa loob din ng kanilang bahay. Nakasunod naman sa kanya ang kanyang asawa, kaya sumunod na lang din si Denver sa mga magulang niya. Bakit po, Dad? Mom, may problema po ba? Tanong kaagad ni Denver sa kanyang mga magulang na makapasok sila ng opisina ng kanyang ama. Umupo ka muna, nak. May gusto sana kaming sabihin sa'yo, sabi ni Clifford kay Denver. Umupo naman na muna si Denver at nagsalita. Ako din po. May gusto rin po sana akong sabihin sa inyo. Nagkatinginan na muna ang mag-asawa bago nagsalita. Sige, go ahead. What is it? Sabi ni Clifford. Mom, Dad, balak na po sana namin magpakasal ni Christine. Sagot ni Denver. Nanlaki naman ang mata ni Diana sa sinabi ni Denver. No, agad na sabi niya. Pero Mom, alam niyo naman na po na matagal na kami ni Christine at gusto na ni Christine na magpakasal kami. Kaya please sana naman po matanggap niyo na siya. Sagot ni Denver. I said no, Denver Chua. Hindi ka magpapakasal kay Christine. Kung ikakasal ka man, kay Angeline ka ikakasal at hindi sa Christine na yan. Alam mo naman na dati pa lang, hindi ko na gusto ang ugali ni Christine pero pinilit mo pa rin yung gusto mo. Galit na sagot ni Diana. Mom, please. At bakit po ba si Angeline ang pinipilit ninyo sa akin? Sagot ni Denver. Watch your mouth, Denver. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Mommy mong kausap mo. Saway ni Clifford kay Denver. Sorry, Dad. Nakayokong sagot ni Denver. We want you to marry Angeline Soriano. Nakausap ko na mga magulang niya at kapag napapayag namin sila, magpapakasal ka kay Angeline whether you like it or not. Para yan sa ikabubuti mo, Denver. At kung ayaw mong sumunod sa kagustuhan namin, malaya kang makakaalis ng pamamahay na to nang walang dalang kahit ano. Kalimutan mo na rin naging mga magulang mo kami? Matapang na wika ni Clifford sa anak. Napatulala naman si Denver sa sinabi ng kanyang ama. What? Dad, please, wag naman po sanang ganito. Pagmamakaawa pa ni Denver. Para to sa ikabubuti mo, Denver. Mapag-aaralan mo ring mahalin si Angeline kapag nagsasama na kayo sa isang bahay? Sabat na ni Diana. Tigagal na napatitig si Denver sa kanyang mga magulang. Di na rin siya nagtagal doon at umalis na rin siya sa opisina ng kanyang ama. Alam niya kasi na hindi siya mananalo sa mga magulang niya. Mag-aaway lamang sila kapag pinagpilitan pa rin niya ang gusto niya. Pumasok naman na si Denver sa kanyang kwarto. Pabagsak niyang inihiga ang katawan niya sa kanyang kama. Iniisip niya ang mga sinabi ng kanyang mga magulang kanina. Alam niya naman na hindi siya ipapahamak ng mga magulang niya. Pero paano naman ang totoong mahal niya? Paano naman sila ni Christine? Alam niyang masasaktan to pero hindi naman niya kayang tiisin din ang kanyang mga magulang. At hindi niya kaya kung itatakwil siya ng mga ito. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang higit kanino man. Sa kakaisip ni Denver, hindi niya namalayan pa na nakatulog na siya. Pagkapasok naman ni Christine sa kanyang kwarto, agad niyang isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang unan at doon umiyak. Masama ang kanyang loob dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanyang magulang. Hindi niya lubos maisip na ang pinakamamahal niyang si Denver ay ipapakasal sa ate Angeline niya.
Maya-maya ay may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Christine. Rinig naman niya yon pero hindi siya nagsasalita. Christine, pwede ba akong pumasok? Ako to, si Ate Angeline mo. Mag-usap naman tayo, please. Sabi ni Angeline na patuloy pa rin kumakatok. Di naman nakatiis si Christine at bumangon na siya at pinunasan muna ang kanyang luha bago pinagbuksan ng kanyang ate. Bumuntong hininga muna si Angeline bago pumasok sa kwarto ng kapatid. Sinara na rin niya muna ang pinto ng kwarto nito. Christine, I'm sorry, sabi ni Angeline. Naupo naman na muna si Christine sa kanyang higaan at sumunod na rin ang ate niya. Bakit ka nagsasorry ate? Tanong ni Christine. I'm sorry kasi di ko magawang sawayan sila mom at dad. Alam ko namang mahal na mahal mo si Denver pero wala rin ako magawa eh. May magagawa ka ate. Humindi ka, pwede mo naman yung gawin ah. Kung mahal mo ko hindi ka papayag na maikasal kay Denver, please ate. Umiiyak na sagot ni Christine. Mahal na mahal kita, Christine, at gusto kong maging masaya ka palagi. Pero Christine, kailangan ng tulong ng kumpanya natin. Tayong si Tito Clifford ang makakatulong sa atin. Paliwanag ni Angeline kay Christine. Kami na lang magpapakasal ni Denver. Bakit ikaw pa? Ako ang girlfriend ate at hindi ikaw, sabi pa ni Christine. I know. Kahit ako, hindi ko rin alam kung bakit ako ang gusto nila ipakasal kay Denver, sagot ni Angeline. Natahimik sila magkapatid. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Christine dahil hindi pa rin niya ito matanggap. Please, Christine. Kahit ngayon lang, pagbigyan mo naman sana sila mom at dad, please. Pakiusap pa ni Angeline sa kanyang kapatid. Hindi ko kaya ate. Mahal na mahal ko si Denver. Umiiyak na sagot ni Christine. Niyakap naman siya ng ate Angeline niya. Naawa si Angeline sa kanyang kapatid dahil alam niya kung gaano nito kamahal si Denver. Alam niyang masakit para ditong malaman na ikakasal sa iba ang kanyang nobyo. Ang malala pa sa sarili nitong kapatid, ikakasal ang nobyo nito. Kinabukasan naman, kinausap na ni Rowell si Clifford para maset na nila kung kailan sila mag-usap-usap at pagplanuhan ang gaganaping kasal sa pagitan ni Denver at Angeline. At napag-usapan nilang sa susunod na araw na lamang nila gagawin yon dahil may mga meeting pa na kailangan puntahan si Clifford. Sana tamang maging desisyon natin na ito, Rowell, sabi ni Claudia sa kanyang asawa matapos itong makipag-usap kay Clifford sa telepono. Napabuntong hininga naman si Rowell bago nagsalita. Sana nga, at sana rin maintindihan tayo ng anak natin sa naging desisyon natin. Naalala naman bigla ni Rowell nung araw na nag-usap sila ni Clifford para tulungan siya sa kanyang kumpanya. Flashback. Matapos malaman ni Clifford na nagkakaproblema ang kumpanya ng kaibigan niyang si Rowell ay agad niya itong tinawagan. Hello Rowell, kamusta? Sabi ni Clifford. Eto't namang problema sa aming kumpanya. Ikaw, kamusta ka naman? Sagot ni Rowell. Narinig ko nga ang tungkol sa nangyari sa kumpanya mo. Maaari kitang tulungan kung gusto mo, sabi ni Clifford. Agad naman na umaliwala sa mukha ni Rowell sa narinig na sinabi ng kaibigan. Talaga? Matutulungan mo ko? Tanong ni Rowell. Oo naman. Ano pa't naging magkaibigan tayo, di ba? Pumunta ka na lamang dito sa bahay upang mapag-usapan natin ito na maayos. Sagot ni Clifford. Sige, bukas na bukas pupunta ako dyan sa inyo. Maraming salamat. Sagot ni Rowell bago ibinaba ang tawag. Si Rowell at Clifford matagal na magkaibigan. Dahil na rin sa mga business nila kaya sila nagkakilala. Kinabukasan, mabilis tinapos ni Rowell ang mga dapat niyang tapusin sa kanyang kumpanya upang makapunta na siya sa bahay nila Clifford. Kamusta, Rowell? Bati kaagad ni Clifford kay Rowell nang dumating to sa kanilang bahay. Eto, namomroblema pa rin. Ikaw, kamusta? Lalo kayatang yumayaman na, sagot ni Rowell. Hindi naman. Halika't pumasok ka na muna. Sagot ni Clifford at pumasok sila sa loob ng kanilang bahay. Pumunta sila sa may parting likod nito na mayroong garden at doon sila nag-usap. Nag-usap sila tungkol sa mga businesses nila. Maya-maya, dumating naman sa kanilang pwesto si Diana. Oh, hi Diana, kamusta? Bati ni Rowell kay Diana at nakipagbeso pa siya rito. Ayos lang naman ako, Rowell. Mukhang napakaseryoso yata ng pinag-uusapan niyo ah. Business pa rin ba yan? Nakangiti namang sagot ni Diana. Yes, honey. As usual. Nagkaroon kasi ng problema ang kumpanya nila at balak ko sana silang tulungan. Sagot ni Clifford sa kanyang asawa. Tiningnan naman muna ni Diana ang asawa at nang tumango ito saka siya tumingin kay Rowell bago nagsalita.
Roel, nakwento sa akin ni Clifford ang tungkol sa nangyari sa kumpanya ninyo at gusto sana namin kayong tulungan. Sabi ni Diana kay Roel. Oh, kung ganun, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Malaking tulong talaga to sa aking kumpanya. Nakangiti pang sagot ni Roel sa mag-asawa. Pero may gusto sana kaming hilingin kapalit ng pagtulong namin sa iyong kumpanya. Sagot ni Diana. Napawi naman ang ngiti ni Roel sa sinabi ni Diana. Napakunot na lang ang kanyang noo. Akala niya tutulungan talaga siya ng mga to, ngunit may kapalit pala. May kapalit pala ang tulong ninyo sa akin? Sabi ni Roel. Sorry Roel ha. Gusto talaga naman namin kayong tulungan pero sana mapagbigyan mo rin kami sa hiling namin. Sagot pa ni Clifford. Tumikim na muna si Roel bago nagsalita. At ano naman ang gusto niyong maging kapalit ng pagtulong ninyo sa kumpanya ko? Gusto sana naming ipakasal si Denver sa anak mo. Sagot ni Diana. Yun lang pala, walang problema doon. Matagal naman nang may relasyon sina Denver at Christine kaya okay lang. Nakangiti pang sagot ni Roel. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib dahil akala niya konong hihilingin kapalit na mag-asawa. Nagkatingin na naman muna ang mag-asawang Clifford at Diana bago nagsalita si Diana. Roel, hindi si Christine ang gusto ko, kung hindi si Angeline. Si Angeline ang pangalan na anak mo. Siya ang gusto kong pakasalan ni Denver, sabi ni Diana. Napawi naman muli ang ngiti ni Roel at napaawang na lang ang bibig niya sa pagkabigla sa sinabi ni Diana. Sigurado ba kayo? Si Angeline ang gusto niyong ipakasal kay Denver at hindi si Christine? Pero si Christine ang kasintahan ni Denver. Utal na sagot ni Roel na naguguluhan pa rin sa sinabi ni Diana. Sigurado kami, Roel. Si Angeline ang gusto naming mapangasawa ni Denver? Sagot ni Diana. Pero bakit si Angeline? Bakit hindi si Christine? Gayong si Christine naman talaga ang karelasyon ng inyong anak. Naguguluhan ako. Tanong pa ni Roel. Think about it first, Roel. Hindi ka naman namin mamadaliin, pero yon ang gusto naming maging kapalit. Kung gusto mong tulungan namin ang kumpanya mo? Sagot pa ni Diana. Tumango-tango na lamang si Roel sa mag-asawa dahil naguguluhan pa rin siya. Di naman kasi sinagot ng mag-asawa ang tanong niya kung bakit si Angeline ang gusto ng mga ito. Sige, pag-iisipan ko muna tungkol sa bagay na to, sagot ni Roel. Umaasa kami na mapagbibigyan mo ang kahilingan namin at umasa ka na tutulungan namin ang inyong kumpanya, sagot ni Clifford. End of flashback. Napabuntong hininga na lamang muli si Roel nang maalala niyang pag-uusap nila ni Clifford. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin sila dahil hindi pa rin nila alam ang tunay na dahilan ng mag-asawa kung bakit si Angeline ang gusto ng mga ito na mapangasawa ni Denver. Imbes na si Christine na nobya ng kanilang anak. Wala na tong atrasan kapag napag-usapan na tungkol sa kasal. Nakakahiya naman kung bigla tayong uurong, sabi ni Roel sa asawa. Tanging pagtango na lamang naging sagot ni Claudia sa kanyang asawa. Naghahanda na ngayon si Roel at Claudia, pati na rin si Angeline, para pumunta sa isang restaurant at doon pag-usapan ang magiging plano para sa kasal nilang Denver at Angeline. Nakabihis na si Angeline at napadaan siya sa may harapan ng kwarto ni Christine. Napalingon siya dito. Gusto niya sana tong imbitahan na sumama sa kanila, pero alam niyang lalo lamang sasama ang loob nito. Bumuntong hininga na lamang siya at saka nagpatuloy sa pagbaba sa hagdanan. Ready ka na ba, Iha? Tanong ni Roel kay Angeline na makasakay na sila na sasakyan. Nasa backseat si Angeline at ang ama niya ang magdadrive ng sasakyan. Nasa unahan din ang kanyang ina. Yes, Dad. Maikling sagot ni Angeline. Pasensya ka na ulit, anak. Sabi ni Roel kay Angeline at tayong pagtango lamang na isagot ni Angeline sa ama. Umalis na rin naman sila at tahimik lamang sa buong biyahe papunta sa restaurant. Pagkarating nila sa restaurant, naabutan nila doon ang pamilya ni Clifford na nakaupo na sa isang table kaya lumapit na rin sila sa mga ito. Good evening, pasensya na ako na paghintay pa namin kayo, sabi ni Roel kay Clifford. It's okay, halos kararating lang din naman namin. Have a seat. Kumain muna tayo bago natin pag-usapan ang tungkol sa kasal. Sagot ni Clifford at sinanyasa na isa sa mga waiter para sa kanilang pagkain. Naupo naman sa tabi ni Denver si Angeline dahil ito lamang ang bakanting upuan. Naiilang man sa isa't isa, wala na rin namang nagawa sina Denver at Angeline.
Magkakilala naman silang dalawa noon pa man dahil magkaklase ang mga ito nung college. Kumain naman na muna sila. Halos tungkol sa business ang pinag-uusapan ni na Clifford at Roel. Tahimik naman ang kani-kanilang mga asawa. Tahimik lang din na kumakain sina Denver at Angeline. Nang matapos silang kumain, biglang naging formal si Clifford sa mga ito. So, simulan na natin pag-usapan ng tungkol sa kasal, sabi ni Clifford. Tumango-tango naman sina Roel at Claudia, habang tahimik pa rin sina Denver at Angeline. Alam naman namin na napipilitan lang kayong dalawa, pero sigurado naman ako na kapag mag-asawa na kayo at nagsasama na sa iisang bahay, ay matututunan nyo ring mahalin ang isa't isa, sabi ni Diana. Mom, sabi ni Denver. Denver, nagbabanta na sabi ni Clifford sa anak, kaya natahimik ulit si Denver. Pasensya na kayo kung kailangan namin sumang-ayon dito. Alam namin na wala talagang namamagitan sa inyo pero sana maintindihan nyo kami, sabat ni Roel. Okay, tama lang drama na yan. So kailan ba natin gustong maganap ang kasal na to? Tanong ni Clifford. Gusto ko sana mapadali ang kasal. Siguro 2 months from now gaganapin na agad ang kasal natin? Nakangiti ang sagot ni Diana. Masayang masaya si Diana sa mga nangyayari ngayon dahil pumapabor lahat sa kanya dahil nagkakaroon na siya ng dahilan para hindi magkatuluyan sina Denver at ang kasintahan nito na si Christine. Nang malaman kasi niya ang nangyayari sa kumpanya nila Roel, agad niyang kinausap ang kanyang asawa para dito at hilinging ipakasal si Denver kay Angeline kapalit ng kanilang pagtulong. Hindi ba masyado naman yatang mabilis yon? Baka kapusin tayo sa oras ng paghahanda. Sabat na ni Claudia. Don't worry about that. Ako nang bahala sa mga yan. Nakangiti pang sagot ni Diana. Tumango-tango na lamang si Claudia kay Diana. Nag-usap-usap pa sila ng tungkol sa kasal kung saan to gaganapin. Gusto sana ni Angeline na simple lamang, ngunit hindi pumayag ang ina ni Denver dahil ang gusto nito ay grande ang magiging kasal ng kanyang uniko iho. Kaya wala nang nagawa pa si Angeline. Ikaw, iha, baka may gusto ka pang idagdag sa mga napag-usapan natin? Tanong ni Diana kay Angeline. Wala naman po, tita, sagot ni Angeline. Hep hep, don't call me tita. From now on, mommy nang itatawag mo sa akin, ha? Pagtatama ni Diana kay Angeline. Okay po, mommy. Nahihiya pang banggit ni Angeline dito. Naiilang siyang tawagin tong mommy dahil hindi pa naman sila kasal ni Denver. Pero sinunod na lamang din niya ang gusto nito. Nag-usap-usap pa ang mga magulang nila doon sa restaurant. Sina Roel at Clifford ay may pinag-uusapan na tungkol sa negosyo, habang sina Diana at Claudia naman may sarili na rin pinag-uusapan. Nag-excuse muna si Angeline at lumabas na ng restaurant para sumagap ng sariwang hangin. Maya-maya sinundan naman siya ni Denver. Oh, bakit ka lumabas? Tanong ni Angeline kay Denver nang lumapit to sa kanya. Kamusta si Christine? Alam na ba niya ang tungkol dito? Oo, alam na ni Christine ang tungkol dito. Nasabi na ni mom at dad sa kanya ng isang araw. Bakit hindi mo pa ba siya nakakausap? Tanong na rin ni Angeline dito. Hindi ko pa siya nakakausap tungkol sa bagay na to. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag sa kanya tungkol sa kasal natin. Sagot na Denver. Bakit di ka na lang umurong? Total mga magulang mo naman na may gusto nito, sabi ni Angeline. Habang nakatanaw sa loob ng resto kung saan nakapwesto ang kanilang mga magulang. Hindi ko sila pwedeng sawayin sa pagkakataong to, Angeline. Kung dati nasusaway ko sila para kay Christine, hindi sa pagkakataon na to. Mahal ko ang mga magulang ko at hindi ko makakaya kung itatakwil nila ako. Mahabang paliwanag ni Denver kay Angeline. Napalingon naman si Angeline kay Denver dahil sa narinig niya. May dahilan din pala to kaya hindi makaurong sa kasal. Itatakwil ka nila? Really? Tanong ni Angeline dito dahil parang di siya makapaniwala sa sinabi nito. Oo, totoo yun, Angeline. Kaya hindi ako makahindi sa gusto nila. Ikaw, bakit di ka umurong sa kasal? Tanong ni Denver kay Angeline. Kailangan namin ng tulong ng pamilya niyo, Denver. Unti-unti nang bumabagsak ang kumpanya namin at tayong daddy mo lang makakatulong sa amin. Kaya bilang kapalit ng pagtulong nila, hiniling nila na makasal ako sa'yo. Pagpapaliwanag na rin ni Angeline sa tunay na dahilan kung bakit hindi siya umurong sa kasal. Napabunto hininga naman si Denver dahil sa nalaman niya.
Ngayon niya napagtanto na tinutoo nga ng mommy niya ang sinabi nito. Nagagawa ito ng paraan para paghiwalayin sila ni Christine. At ito ang nakita nitong pagkakataon para paghiwalayin nga silang dalawa ni Christine. Matuloy kaya ang kasal ni Angeline kay Denver? Ano ang gagawin ni Christine kapag nangyari ito? At anong buhay ang naghihintay kay Angeline sa gagawing pagpapakasal niya kay Denver? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.